What's up guys, andito tayo sa likod ng bahay. Another day, another vlog. For today's video, andito tayo sa province para ipakita yung mga additional changes dun sa ating ginawang kulungan. But for the meantime, andito na nga muna tayo sa likod ng bahay. So sinisilip natin yung updates dito sa ating mga tanim. So andito nga tayo sa bukid. And as you can see, maganda ang weather, mahangin. Andito yung mga baka. So yung mga kambing natin mamaya papakita rin natin dito sa ating video kasi medyo matagal-tagal tayong hindi na content about sa ating mga alagang kambing. And ito nga, nandito tayo sa likod para pakita ko yung mga updates dito sa ating mga forages, sa mga fruit bearing trees. So start na tayo. So what's up guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. My name is Harness De20 po and you are watching Entong's World Channel. And nandito nga sa likod ng bahay yung ating ibang mga pananim na ipapakita natin. So ito guys, ayan. Ito na nga yung update sa ating mga napier grass. Actually itong napier grass na to ay pinapatanggal na ni Ermat kasi nga yung mga kambing natin medyo konti naman na. Kaso tignan nyo kung gaano katibay yung mga napier grass. Oh. Ayan. Talagang ginawa dito during summer season ay pinapastol yung mga baka, mga kambing. So para lang matanggal yung mga dahon at saka yung mga stalks ng ating mga tanim na napier grass. Pero during rainy season naman ngayon, tingnan nyo tumubo na silang lahat. So ganyang katibay yung mga napier grass, hindi sila basta-basta namamatay unlike sa mga ibang damo. Siyempre yung ibang damo hindi naman ganyan yung lahi nila. Ito kasi once na napuputulan lalo siyang kumakapal. Ayan o, kapal na ulit. So yung mga followers natin before, sa mga gustong mag tanim ng ganito, punta lang kayo dito sa area namin and bibigyan ko kayo ng cuttings. So libre na, hindi ko na to binibenta. Dati kasi may mga buyers tayo, so pasensya na, pero ganun talaga. And yan o, lapit tayo sa ating mga napier grass. Medyo ano na siya, lampas tao na rin. Ang height ko ay 5'8". So I think nasa ano na to, mga 6 pataas. Ito yung area na to medyo mababa, pero doon sa bandang gitna mataas-taas na siya. So ganyan ang itsura ng ating mga napier grass. And yung puno ng ano doon, puno ng katuray, mataas na rin. So yung mga ganyang puno dapat talagang nasa ano lang, bandang gitna lang yung height niyan. Hindi dapat pinapatas ng ganyan. Right, dito naman tayo sa ating mga tanim na Mombasa, Sitaria, at saka yung ang tawag dito, Mulato. So proceed tayo dito sa ating tanim na Mulato. Ayan, makikita ninyo ang kapal na ulit guys. So during rainy season talaga iba yung tubig ulan, parang may halo siyang nitrogen. So ganyan siya ganda. Next naman dito sa ating kaliwa, ayan yung mga tanim nating Sitaria before na nung summer season ay parang mamamatay na. So nabuhay ulit. Ayan. So mga gustong magtanim ulit, ayan, punta lang kayo dito sa area namin for pick up lang guys ha. Hindi ako nagbibigay kapag yung ako pang magdi-deliver. So hindi ko na maharap. Next naman ito, ayan o, giant Mombasa grass. Grabing taas niya o. So ayan o, lampas na sa akin. Ayan, 5'8" ako, ayan yung level nyo. So lampas siya, ayan. Tapos yung mga mulberry trees natin, ayan, siyempre buhay pa rin. Kaya nga ito yung tinanong natin before para meron tayong pang reserba na pagkain ng ating mga alagang ruminants. So ayan, may mga sili pa rito, mga tanim natin, may mga papaya. So halo-halo na yung mga tanim ngayon. Ayan, mga bombasa na tinutukoy ko kanina. Ayan. Ito itong siling to, ito yung siling pang tinola. So napakarami ang mamunga and grabe din yung kanyang pagpo-produce ng dahon. Hindi siya basta-basta mamamatay. Napakaganda niyang itanim sa ating mga backyards, sa mga garden. So pwede siya sa mga plantito-plantita. Okay, meron tayo ditong mga dito lemongrass, yan, mulberries na sa likod. So halo-halo. Right, dito naman tayo sa ating mga kambing. So yung update sa ating mga kambing, ayan sila guys. Ito upgraded, anak ni Tenga before. Yan, pakita na natin itsura niya. Kasi itong mga to, yung dalawa, hornless. Ibang nakalahi naman dyan. Tapos ito yung kapatid nung isang itim, yun nandun. Ayan. So yan yung mga itsura nila, ang gaganda ng katawan.
dahil nga sagana sila sa damo ngayon and wala silang masyadong kagaw. Ayan o, ito buntis din. Ayan guys, kung hindi lang talaga nililimitahan ng pagpaparami ng kambing sa ngayon, madali siyang paramihin. Next, dito tayo sa mga bibi. Ayan, mga bibi ni Airpot. Okay. Ang dami nila. Okay, so laki oh. Sa mga gusto palang mag-avail ng ganito, message lang kayo sa akin sa aking Facebook page. And pag-usapan natin yung about sa pag-start nyo ng ganito. So madali lang siyang alagaan guys. Tignan nyo naman tong kulungan niya. Ayan, naka-free range lang sila rito. Yung mga liguan at tinuman nila dyan na. So hindi siya ganun kaselan. Hindi rin siya sakitin. Gano'n na ba kami katagal nag-aalaga nito? Since nung binenta namin lahat ng mga Peking ducks, ito yung pinalit. Kasi nga, pansin ko nga dito sa Muscovy ducks, mas siya, mas gumaganda yung katawan niya kahit hindi ka nagpapakain ng pure feeds. Unlike kasi sa Peking duck, once na hindi mo na pinakain ng pure feeds yan, pure commercial feeds, nagbabago talaga yung katawan nila, mapapayat. Unlike dito, solid yung mga katawan, no? And sa mga tropa natin na nagkakatay ng mga ganito or mga nagluluto ng ganito, mas gusto nila yung lasa daw ng Muscovy ducks. Mas malasa siya kaysa dun sa mga inalaga nating Peking ducks. Ang Peking ducks lang kasi kapag pinakain mo ng pure feeds, mabilis siyang lumaki. Tapos masarap siyang pang roast. Yun lang naman. Pero sa mga lutong kaldereta, lutong adobo, walang masabi. Iba yung lasa nitong Muscovy ducks. Kasi tignan nyo, lalo yung mga ganito, yung mga matatanda na, yan daw yung malalasa talaga. So, yan guys, na-PM lang kayo pag gusto nyo mag-avail ng ganito. Pwede rin tayong mag-release ng sisiw, pero syempre, pa-reserve muna kayo. And kailangan din ng 50% na down payment muna para sa reservation ng mga sisiw. So guys, mga advice ko lang, kung gusto nyo mas makatipid, mag-alaga yan ng ganito. Dahil hindi porket malakas silang kumain ay malulugi kayo. Pansinin lang ninyo na kahit anong ipakain nyo rito, 50% commercial feeds, tapos 50% na organic na patuka, gagandang katawan nila, hindi sila papayat. Okay, pinakalas naman na ating ipapakita ito ating syempre yung pinaglilibangan natin yan na chicken coop. So pasok tayo. Yan yung update sa ating mga itananim dito before na paragrass. So ayan, no, buhay na ulit sila guys, kasi ito nga yung mga areas na kung saan pinag-uubos ng mga alaga nating bantam. Ayan guys, so ayan, tumubo na ulit dito sa part na to, kasi madali lang naman talaga siyang buhayin, lalo pag ganitong rainy season, hindi siya alagain. Sa mga nag-garden, mga nagla-landscape, ganito rin talaga yung prefer nila compare dun sa Carabao grass tsaka dun sa Bermuda grass. Kasi nga ang kagandahan kasi nito, pa horizontal yung tubo niya, unlike dun sa Bermuda grass at saka sa tawag dito Carabao grass, pataas yung tubo, so hindi siya flat. Ayan o, flat o. Tapos naglagay tayo ng organic matter dyan para mas gumanda yung tubo. Dito naman sa area na to guys, nagtanim tayo ulit ng gomprena, yung Globe Amaranth, just in case na mabuhay siya, para gumanda ulit dito sa area na to. Kasi kung maalala ninyo sa ating mga vlogs before, nagtanim tayo dito ng Globe Amaranth. Merong color violet, color pink, tsaka color white. Pero ang nangyari, nung pinire-reach natin yung mga manok dito, so sila yung umubos ng mga pula natin. And ngayon, medyo safe naman na yung mga tanim natin. So ang kalaban na lang talaga natin dito yung mga mababait. Kasi nakipansin natin, ayan, dito sa area na to, ayan o, binutas ng mabait yung ating mga mga chicken net. Meron pa dito, ayan. So hindi natin alam kung anong gagawin natin sa mga mabait na yun. Okay guys, pasok na tayo rito sa ating chicken coop. Ayan. So dito sa ating breeding pen ng mga alagang manok. Ayan. Buksan muna natin mga ilaw. Ayan guys, mga manok natin. So punta tayo dito. Ayan guys, napansin ko kasi kanina mayroon ng isang sisiw na napisa dito sa ating benjaro. Ayan o. Ayun, nasa gilid.
So sana nga mas marami pa yung mapisa niya, kasi ang gusto natin dito, ayan yung lahi nitong airpat niya, ayan. Ayan, medyo pumaling lang yung ano, parang nabaluktot yung buntot, pero hindi naman siya paling. Kumbaga dito na kasi siya nagpupugad pag gabi. So nasana yung buntot plate na nakaganon, pero diretso yan guys, hindi yan paling. So ayan guys, may isa na. Yung lahi niya yung kukunin natin. Ayan. Ito namang isang hen, kasi ang mali naman dito rin siya ng itlog. Kaya naglagay tayo ng another nest box dito, or nesting area, para dito na siya mangingitlog. Pero sana masanay siya. Kasi ang disadvantage ng ganito, yan, mahuhuli yung iba. Kung dito man siya ng itlog, mahuhuli yung mga itlog niya mapisa. So sayang naman yung ating mga sisiw. Okay, next. So guys, bagong dating sa atin, color white. Ayan guys. Shoutout kay Sir Kevin Gutierrez. So pinadalan tayo ng isang pure Thai na white and isang hen may free. Yan, yung iba naman dito, yung ating project color, meron dito. So meron tayo ditong black mottled. Ayan, pa-project natin. So lagyan muna natin ng isa para ma-practice yung ating tandang na mag-stud or kumasta. Tumutubo pa yung tail, hindi pa kompleto. So ayan guys. And sa ating ibang alaga, ayan, ating silver bird hen. Ayan, ayan, pogi oh. Silver bird hen. Ayan guys, tingnan yung itsura nya. Oh, medyo may pixel. Ayan, ating silver bird hen. Oh, pogi oh. Okay. Ito lahi na to, hindi pa rin natin nakukuha kasi nga yung hen hindi sila marunong maglimlim. So sila yung dating nakakulong dito sa area dito. Ang ginawa na lang natin sa itlog, nilagay natin sa incubator. So para naman mapisa. Sayang kasi yung dami rin eh. Hindi lang mali natin, hindi natin alam na may iba pang naglilimlim dito na hindi fertile yung eggs. So kung alam lang natin, doon natin nilagay yung mga itlog. Next guys, yan, black mottled. Ito rin black mottled, binibenta na natin sa mga mangungursonada. Pwede nyo itong bilhin. Yan guys, so, yan. Hindi lang masyadong 12 o'clock yung kanyang tail. Yan, nakapalong siya. So kung gagamitin nyo for breeding purposes, maganda pa rin siya kasi short leg siya. Tapos ayan o, clear ng katawan. Siyempre gaganda pa to, bata pa to eh. Ayan. Okay. Tapos benjarong, light benjarong guys. Ayan. Light benjarong. Yan lang din ang isa nating concern sa mga chabo. Kung hindi papaling ang buntot, kadalasan pumapalong. So depende talaga yan. Ayan, may isa pa tayo dito white. Ayan o, bata pa. Ito naman guys, walang pakpak. Binigay lang sa atin ni Sir Kevin. So sabi ko, kunin ko na lang kasi para magano ako mag-experiment. Kasi yung tail niya ang ganda oh. Oh, sa tail siya panalo. Long tail siya tapos puka. Yan ang gusto natin. Try nating i-breed niyan sa ibang whites. So nag-research naman ako. Kadalasan sa mga ganyan di naman namamana ng ng magiging anak nila. Ang nakalagay kasi doon, during incubation nagkaroon ng problema sa pag-develop ng pakpak kaya ganyan. Pero wala namang problema yan. Yun na lang problema natin kung makaka-stand siya kasi nga yun lang daw ang niyan, disadvantage niyan. Hindi, walang balancing kumbaga kasi isang pakpak niya ay wala. So yun. Okay. Dito naman guys, naka-prepare na pala yung paglalagyan natin sa ating mga sisiw. Ayan guys. So, ito wala pa tayong nalalagay rito pero for in the future meron tayong include diyan ng mga siguro yung pugaran na lang nila para yung mga hen natin di kalat-kalat dun sa area dun. Okay, so yan lang muna ang ating video for today guys. I hope na nagustuhan nyo. For the next vlog, kita-kita ulit tayo.
and update sa mga kaganapan dito sa ating coop. Ayan, si Benjarong hen, no? Ang ganda rin, no? See you next time guys. God bless po. Ingat po lagi. Bye bye. Peace.